na real talk agad-agad. Di ba? O eto pa, Roque pa ho, mga kababayan. Si Roque pa din ho, mga bossing. O, nagsasalita pa. Gastos niyang mga confidential. Ayan, pinagtatanggol po si VP Sara Duterte, mga bossing. Bakit naman nakaganito yung kamay ni Roque dito? Oy, oh, gusto yatang ipagtanggol, gusto yata din maging lawyer, makasama doon sa 16 na lawyer ng Vice Presidente. Di ba? Nakakangalay ito, Roque, ha? Langya ka. Damay pa ako sa iyo. Di ba? Pakinggan niyo ho ang sasabihin niya. Dahil wala namang finding na linustay ang pera o mali o di naman kaya magarbo ang paggastos ng mga confidential funds na yan. Ngayon, siyempre, pinalalaki nila yung Sandali. Okay, naaalala mo ba? Magkano yun kung di ako nagkakamali? One night, 125,000 o 150,000 o nasa ganun pong mga bossing o 250,000 yata. Para sure tayo, from 120 to 250,000 per night. Yung mga inarkila na bahay. Sabi nga po ng mga senador, sabi nga po ng mga congressman, kahit yata kung saan ka pumunta, eto na yata ang pinakamalaking mauupahan mo. Para kumbaga maging hideout. Di ba tinatanong ho sa kanila yun, di nila masagot. Nandyan na po. Kala ko nakakulong to. Shout out sa iyo, Rodrigo Duterte. Nakikinig pala si Duterte sa atin sa Dahig. issue ng mga piatos, use of pseudonyms. Now, hindi po inaamin ni BP Sara na yung mga sinasabi nilang piatos, yan yung mga ginagamit na pangalan. Pero standard Hindi inaamin. Okay. Hindi daw ho inaamin. Sa kanila naman nanggaling. Sa opisina nila nanggaling, mga kababayan, sa OBP at doon po sa Department of Education, mga boss chief amo, sir, yung mga resibo na yun. Di ba? Yun po yung ipinasa nila sa COA, mga bossing. Hindi pa ba dapat hindi pa ba sapat yun? Para sabihin na galing sa kanila yon at yung pinapakita nila na dito po namin ginastos tapos yung mga yon wala naman sa PCO ba o PSA o kung ano man wala yung mga pangalan doon, wala man lang birth certificate, walang death certificate, wala man lang marriage contract o marriage certificate, di ba? Gustong pamukain ho ni Roque dito, mga kababayan, na okay lang naman yung may mga alias. Di ba? Okay lang naman yung may mga alias. Sabihin mo na, Roque. Sige na, sabihin mo na. po yan sa confidential fund na talagang gagamit ka ng pseudonym. Tapos? Kasi confidential nga Yan po yung mga sinasabi ng mga DDS. Mga bossing, no? Yung pagpapasahan po nung mga pangalan na yon, COA, Commission on Audit. Ano po? Ngayon, kailangan merong hiwalay na pangalan na pagpapaliwanag po kung sino si Mary Grace Piatos, sino si Kokoy Villamin, at kung sino pa yung mga iba pang nandoon sa resibo na yon. Di po ba? Tanungin ko po kayo, ang Commission on Audit po ba ay kalaban ng gobyerno? Di ba hindi naman ho, mga bossing? Hindi naman ho, mga kababayan. So ngayon po, bakit kailangan na merong pagpapaliwanag kung sino itong mga Kokoy Villamin at itong mga Mary Grace Piatos? Dahil po pagka walang ganon, mga bossing, lahat po yan, asahan nyo, lahat ng nakakatanggap ng confidential funds, ang mangyayari na lang po, puro ganon na lang po ang ipapasa nila. Puro mga alias na lang po, no? Kahit hindi nagamit yung pera, lagyan mo alias, ganyan tumatanggap naman sila niyan Di po ba? Kung pinapayagan yung alias lang at walang pagpapakilala mismo doon, di parang naglokohan lang ho, mga bossing. Di ba? Sulat mo, basta ganyan. Hindi naman nila i-verify yan kung sino.
lalong lalala ang korupsyon ho, mga kababayan. Ngayon, ginagamit nitong mga DDS na to yung salitang confidential. Pero hindi ibig sabihin, confidential yan pati sa ngayon ng gobyerno at doon sa mag-audit, no, doon sa mga paggastos ninyo. Anak ng tinapaw, okay. May kinalaman sa national security. May mga banta sa mga buhay na mga nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno kung sila ay pangangalanan. So, Yun po bang COA, mga kababayan, yayariin yung mga yun? Sangay po ng gobyerno yun. Kasama po ng gobyerno ng Pilipinas yun. Sila po yung mag-audit, sila po yung magkukwenta, sila po ang magche-check lahat. Kung yung pera ba na budget na ibinigay sa iyo, pinagkaloob sa iyo, ay nagamit mo ng wasto at maayos. Yung COA po ba, hahagilapin yung, ito, nalaman ko na kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi. Di po ba? Kakampi ng gobyerno yan eh. Ano gagawin natin, Roque? Hayaan na lang natin. Sige, mag-imbento kayo ng mga pseudonym, mag-imbento kayo ng mga ganyang pangalan. Boss, paano pag chinek? Wala, hindi check yan. Hindi lahat na lang po na may confidential funds is gagawa na lang po ng peking pangalan. Kasi approve of at okay naman at pwede naman, di ba? tanggap po talaga ang paggamit ng intelligence fund, ng confidential funds para bumili ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa national security. At naintindihan naman natin kung bakit bilang Vice President, yung tagapagpatupad din ng batas at bilang kalihim ng Department of Education, dahil alam naman natin na mga komunista ay pilit na pinapasok ang ating mga eskwelahan, talagang kinakailangan nating ma-monitor kung anong ginagawa ng kalabang natin ng gobyerno na ang teroristang CPP, NPA. So, Kaya lang yung mga pangalan niya doon. Mga parang ginawa lang ho. Siguro nagulat yung kampo ni Vice Presidente. Naku, nung panahon ng tatay ko, hindi naman tayo tinatanong ng mga ganyan. Bakit ngayon may mga tanungan portion na? Biglang nakausap kung sino man yung kinausap. Sige nga, gumawa ka na lang ng mga resibo, tapos ipasa mo sa kanila. Basta ganito, ito yung pera, no? Na ipapaliwanag natin kung kani-kanino nagpunta. Ayun, Mary Grace Piatos. Tapos kung sino pa, Yoyoy Villamin. Pati nga po si Chel Jokno, nadamay. Di ba? Sabi ni Linda Amor, Mr. Texas, hahanapin kita, gagamit ako ng megaphone. Aba, sino si Mr. Texas? sinasabi lang po ni BP Sara dyan, walang issue doon sa mga paggastos ng confidential fund, doon sa 125 sa first, second, and third. Ang naging issue lang ay yung sa fourth quarter at ito ay ang issue of form. Hindi naman po yan issue na mali ang paggasta. Ulitin ko po walang mali doon sa paggamit ng mga pseudonyms, yung mga piatos-piatos, pero hindi nila inaanamin na yun ang ginamit na pseudonym. Hindi pwede. Kailangan may hiwalay na pagpapakilala yan. No? Para malaman talaga kung talagang naka-receive na-receive yung pera nun. Sa mga DDS lang uubray ang paliwanag mo. Na confidential kasi di nagdelikado ang buhay niyang mga yan. Hindi kalaban ng gobyerno o hindi kalaban ang COA. Kakampihan, Roque, para malaman kung yung mga ginagasta ng mga confidential funds nagasta ng maayos. Alisin na natin si Roque, mga kababayan, puro po kabalbalan ang sinasabi.